Magandang umaga po at Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Itong ikawalong araw o octave of Christmas, ang huling araw ng pinakasentro ng pagdiriwang ng Pasko. Yung unang 8 araw mula December 25 ay tinatawag nating Kapaskuhan. Kaya itong huling araw na ang bagong taon ay nagwawakas nga pero meron panibagong simula. At napakagandang pagnilayan mga kapatid sa mga pagbasa at ebanghelyo ang pagtatampok sa mahal na Birhen bilang ina ng Diyos at ina na rin nating lahat. Sino ba naman sa atin ang makalilimot sa isang ina? Alam natin, nasa sinapupunan pa tayo ay inaruga na tayo hanggang tayo lumaki at sinamahan tayo ng inang ito hanggang tayo ay nagkaedad na, hanggang pa rin siya kahit meron na tayong mga kanya-kanyang pamilya at nandyan siya kapag tayo ay nasa krisis, nangangailangan. Ganyan karaniwan ang larawan ng ating mga normal na ina sa mundo. Kahit anong lahi ang ina ay ina. Ina lamang makapagbibigay ng kalinga ng isang babae at ng isang ina. Hindi ito kayang ibigay ng lalaki, bagamat sinasabi natin complementarity o complementary ang papel ng lalaki at ng babae sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Iba naman siyempre ang nagagawa ng isang ama. At dahil po tampok si Maria bilang ina ng Diyos, ating alamin kung bakit sa bagong taon, yung unang pasok na araw ng January ay siya ang tinatampok at ating dinadakila sa solemnity na ito ng pagdiriwang ng pagiging ina ni Jesucristo. Tamang-tama naman kasi dahil si Maria ang simula ng lahat. Ang kanyang pagdadalang tao kay Jesucristo. Ibig sabihin sa sinapupunan ni Maria, nagsimula ang pagbubukas ng pintuan upang si Jesucristo na naging tao ay naging daan itong si Maria sa pagpapakatao ni Jesus. Ang paghubog na tinanggap ni Jesus mula sa kanyang ina, human mother at human son, lahat ito ay nangyari dahil sa pagsubaybay, pakikilakbay ni Maria sa kanyang anak. Kaya kung ano mang natutunan, natanggap ni Jesucristo sa kanyang ina sa pagpapakatao, si Maria ang mayroong gawa nito. At ito'y sa merito siyempre ng kanyang pagiging Immaculada Concepcion. Hindi siya ipinagkasala nang siya'y ipaglihim at isilang, kung kaya napakalinis, busilak ng puso ng babaeng ito. At sa meritong ito, ang sanggol na nagsimula sa sinapupunan ay siyang nagbubukas ng bagong pag-asa, ng bagong simula para sa lahat ng tao. Kaya marapat lamang na siya ang tanghalin na ina ng Diyos at ina rin nating lahat. At hindi matatawaran mga kapatid ang naging papel ni Maria sapagkat ika nga from womb to tomb hanggang sa libing ng kanyang anak nanduroon siya. Sa lingwahe ng synod na ginawa ni Pope Francis, ito yung tinatawag nating synodality. Ang ibig sabihin, journeying together. Nakilakbay talaga si Maria ng buong buo sa lahat na yugto ng kasaysayan
na nangyayari sa kanyang buhay at sa kanyang anak, nandun siya palagi, hindi siya nawawala sa tabi ni Jesus. Kaya ito yung synodality na tinatawag. Sama-sama o magkasasama na paglalakbay sa pananampalataya. Dahil tayo'y dadalhin sa kaluwalhatian ng Diyos nang sama-samang itong paglalakbay sa pananampalataya. Kaya kung meron tayong dapat pasimulan sa bagong taon, isipin natin palagi at gawin na ang presensya ng Diyos ay ipinahayag niya sa pamamagitan ng mahal na ina. Ibig sabihin, maglakbay tayo araw-araw sa ating buhay na hindi natin kinakaligtaan ang pagpapala at pakikilakbay ni Maria, sapagkat sino nga ba namang ina ang magpapabaya sa kanyang anak? Gusto niya palagi kung ano ang makabubuti sa kanyang ina o anak. Tulad ng mga normal na ina sa ating panahon, ang kalalagi niyang iniisip ay ano ang makabubuti sa aking anak. Hindi siya nag-iisip ng masama, kundi palaging sa kabutihan ng anak. Sabi nga kung minsan kahit isusubo niya na, ibibigay niya pa sa kanyang anak. Marami siyang sakripisyong gagawin alang-alang sa anak. At kung ganyan tayong mga tao, ano pa nga si Maria na hindi nadungisan, nabahira ng kasalanan, ang kanyang dalisay at malinis na puso, ang nagiging daan upang totoong makilakbay. Hindi siya tumakas sa lahat ng hamon ng buhay. Sa bawat yugto ng kasaysayan, pinagbubulay-bulayan niya, kanyang nililingap at isinasa puso kung ano ang mga kaganapang ito. Sa pag-advance mga kapatid ng teknolohiya na lahat na pwede na nating i-google, ang hindi natin siguro pwedeng i-google ay kung ano ang kahulugan ng ating buhay, upang matagpuan nating totoo kung para saan ito at paano tayo magre-responde o tutugon sa panawagang ito ng Panginoon at misyon na iniaatang sa atin. Maaari tayong makabasa ng mga bagay na espiritual, pero kinakailangan tulad ni Maria, nandoon ka palagi sa lahat ng mga kaganapan. Hindi pwedeng makuha sa mga virtual learning lamang kung ano talaga ang kahulugan at kabuluhan ng ating buhay at paano tayo maliligtas at kakamtin ang buhay na walang hanggan. We have to be present sa lahat ng kaganapan sa ating buhay at matama natin itong pagnilayan kung ano ang mga pagkilos ng Diyos at tinig na dapat nating mapakinggan upang maging buo, maging isang makasaysayan dahil alam natin na ito'y nangyari, naganap sa ating buhay. Kaya sa ating pagsisimula mga kapatid, mahalagang inaalam natin, pinagninilayan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay at kung paanong si Maria ay palaging nandyan para tayo protektahan, tulungan at makilakad sa atin habang tayo'y nabubuhay. At sa puntong ito mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos ang maraming biyayang pinadaloy ng kanyang anak na si Jesucristo sa palad ng kanyang ina upang tanggapin natin. Tayo'y nakatitiyak na tayo'y gagabayan ni Maria. Sa isang hindi malayong panahon, ang ating parokya ay magkakaroon ng ikalawang Pintakasi o Patron Saint. Ang Our Lady of Fatima ay magiging secondary saint natin mula kay Saint Paul of the Cross, na nandoon na, nasubmit na ang lahat ng mga dokumento at maghihintay na lamang tayo ng tugon
ng Santo Papa upang iproklama ang ating parokya sa namaputungan ng korona ang mahal na Birheng Maria ng Fatima bilang ating ikalawang patron. At dahil dito, lalong mag-iibayo at mag-iigting ang ating debosyon sa mahal na Birhen upang tayo tulungan na maglakbay ng may pananampalataya at palaging ilapit sa kanyang anak. Sapagkat kung merong malaking papel ang mahal na Birhen, ang gusto niya palagi tayo'y malapit sa kanyang anak na pinagmumulahan ng lahat ng biyaya. Sinasabi nga, to Jesus through Mary. Lalapit tayo kay Jesus pero padadaluyin pa rin ni Jesus ang grasya sa kanyang ina na si Maria. Kaya tinatanggap natin sa palad ng mahal na Birhen ang lahat ng pagpapala mula sa Diyos dahil siyang pinakamalapit sa Panginoon na taong nabuhay sa sandaigdigan. Kaya punong-puno tayo ng galak at pasasalamat sa araw na ito, mga kapatid. Sana'y magsimula tayo ng tama kung nais nating maging tama ang ating simula sa panahong ito ng 2024. Isama natin palagi sa ating paglalakbay ang pamamatnubay ng mahal na Birhen sapagkat makaaasa tayo sa kanyang proteksyon, pagpapala at pagkalinga sa lahat ng sandali. Hindi niya tayo iiwanan, bagkus magiging maigting at matibay ang ugnayan ng tao at ng Diyos sa pamamagitan niya. At sa diwang ito, sama-sama nating itaas ang ating mga pasasalamat sa ating ding mga ina dahil sila yung parang mga Maria ng ating buhay. Magmula nung tayo'y isinilang hanggang ngayon, nandiriyan sila, hindi tayo iniiwan. Kahit kuminsan nagagawa natin ng mga anak na iwan ang mga ina, pero ang mga ina karaniwan ay hindi magagawa na iwan ang kanilang mga anak sapagkat ito'y nagmula sa kanila. Naiintindihan yan karaniwan ng mga kababaihan kapag sila'y naging ina na rin. Sabi nga, nagbabayad sila ng kanilang mga utang at kasalanan sa kanilang ina kapag sila'y naging ina na rin sapagkat kung ano ang nararamdaman ng isang ina, nararamdaman ito ng isang bagong tao na nagsilang din ng sanggol. Sa makainang pamamatubay ni Maria, ipagkatiwala natin mga kapatid ang ating mga sarili sapagkat kung ang Diyos ay pinagkatiwala ang Panginoong Hesukristo na mabuhay sa sinapupunan ng isang tao tulad ni Maria, bakit hindi tayo pwedeng magtiwala sa Diyos sa pamamagitan din ni Maria? At dahil dito, nais ng Diyos na magkaroon pa tayo ng malakas na debosyon upang ang ina ng kapayapaan ay magsabog ng maraming biyaya, maging mapayapa, maunlad, habing na maprosperos ang ating bagong taong kinaharap, ang 2024. Magpasalamat muli tayo mga kapatid at pag-isahin natin ang ating mga pamilya sa pamamatnubay ng mahal na ina.